Kung nalilito ka kung alin ang pipiliin between Redmi K70e at iQOO Neo 8 nasa tamang video ka dahil bibigyan ko ng detalyadong review ang Redmi K70e at ikukumpara sa Neo 8 ang display, chipset, camera, battery at charger para matulungan na rin kitang magdesisyon sa bago mong smartphone. Panoorin mo din hanggang dulo dahil baka ikaw na ang isa sa dalawang mananalo ng Tig 100 Smart Load. Meron itong 6.67-inch AMOLED display, 1220 by 2712 pixels at 120Hz refresh rate. Sa ganitong specs ng screen malinaw to. Pero kung ikukumpara natin sa Neo 8 dahil hindi yan nagkakalayo ng presyo. Kung ang pag-uusapan ay size, pixels at refresh rate, mas panalo ang Neo 8. Pagdating naman sa outdoor, mas visible ang display ng K70e dahil yan sa 1800 peak brightness. Sa chipset, ito'y naka MediaTek Dimensity 8300 Ultra at naka 5G. Sa gaming test sa ML, naka ultra lahat. Wala kang makikitang lag. Pinakamababang FPS ay nasa 108 pero average ay nasa 117. Sa PUBG naman, naka-max lahat ang graphics at refresh rate. Wala ka ding magiging problema dito dahil sobrang smooth din. Sa Genshin Impact naman, nakasagad din lahat. Although may pag-drop ng FPS sa Clash hanggang 50. Pero di yan ramdam sa actual game. At kadalasan nasa 59 FPS. Pagkalipas ng isang oras na paglalaro, nasa 39 degrees lang ang pinakamainit na temperature at bumaba ng 13% ang battery. Meron itong 1.3 million Antutu score. Kung madalas uminit ang device mo, lalo na pa naglalaro ka, ay suggest gumamit ka ng wireless phone cooler. Mabibili ito sa online at nilagay ko na rin yung link sa description. Ngayon, ano nga bang mas malakas between K70e at Neo 8? Kung gaming ang pag-uusapan, walang duda, K70e ang panalo. Pero kung battery efficiency, panalo ang Neo 8. Sa battery, meron itong 5,500 mAh at 90 watts Type-C charger at kayang ma-fully charge from 0 to 100% sa loob ng 34 minutes. Sa aspetong ito, masasabi kong pareho silang panalo dahil ang K70e mas mataas ang battery. Pero yung Neo 8 naman, mas mabilis ang charger. Sa camera, meron itong 64 megapixel, 8 megapixel, 2 megapixel at 16 megapixel selfie shooter. Pagdating sa photo malinaw at maganda ang kuha nito kahit nasa low light. Sa video naman, smooth din at hindi maalog pag naglalakad. Kayang mag-video recording ng 4K at 30 FPS. Sa totoo lang, pagdating sa photo at video quality, halos wala silang pinagkaiba. Yun nga lang, mas mataas ang video recording capability ng Neo 8 na aabot hanggang 8K at 30 FPS. Para manalo ng 100 Smart Load, siguraduhin lang na mag-subscribe at sagutin ng tama ang trivia question at pipiliin ko ang dalawang winners. Mabibili ito sa presyong 18,419 pesos sa online para sa 12GB RAM at 256GB internal storage. Overall, parehong competitive ang device na to. Kung ang tanong mo kung ano ang pipiliin mo sa dalawa, kung mahilig ka sa games at editing, ay suggest na K70e ang kunin mo dahil mas malakas ang processor at mas mataas ang battery. Pero kung more on movies at social media naman, nandyan ang Neo 8 dahil mas malaki ang screen, mas malinaw at fast charging. Again, parehong magandang device na to para kang namimili kung Apple ba o Orange. Para sa akin, mas pipiliin ko ang Neo 8 dahil pasok ang specs sa needs ko. Ikaw, ano ang pipiliin mo? Ilagay ko na din sa description yung link kung saan mo to mabibili. Pati na din ang best of the best smartphone at tablet ngayon mula 5K, 10K hanggang 25K para sa iba pa pang option. Huwag kalimutang mag-subscribe kung nakatulong at nakitaan mo ng value ang video na to.